Dear love, sabi nila, ang unang pag-ibig ay hindi namamatay. Natutulog lang ito sa isang sulok ng puso mo, naghihintay ng maling pagkakataon para muling gumising. Ako si Julia, at ito ang kwento namin ni Miguel. Kung titingnan mo kami noon, iisipin mo kami na ang bida sa isang perpektong pelikula. Nagkakilala kami sa huling taon namin sa kolehiyo, isang maulan na hapon sa loob ng library, at doon nagsimula ang lahat. Si Miguel ang lalaking laging nakasubsob sa libro ng engineering, at ako, ang babaeng mas pinipili ang sining at pagsusulat. Hindi ko malilimutan ang unang beses na kinausap niya ako. Inabutan niya ako ng kape dahil nakita niyang antok na ako sa paggawa ng thesis. Masyadong maganda ang mga mata mo para mapuyat lang sa papel, Julia. Sabi niya noon, habang may tipid ng ngiti. Doon, sa amoy ng lumang libro at mainit na kape, nagsimula ang 8 taon naming pagsasama. 8 taon naming hinawakan ng kamay ng isa't isa. Si Miguel ang naging sandigan ko noong pumanaw ang tatay ko. Siya ang unang pumalakpak noong nakuha ko ang una kong promotion. At ako ang naging tagaluto niya ng paborito niyang adobo tuwing pagod siya sa side. Naalala ko pa noong dinala niya ako sa Tagaytay para sa aming 3 anibersaryo. Malamig ang simoy ng hangin at habang nakatingin kami sa Bulkang Taal, niyakap niya ako mula sa likod. Julia, pangako ko sa'yo, balang araw, hindi lang view ang pagsasaluhan natin. Magtatayo tayo ng sarili nating bahay, dito, o kahit saan mo gusto. Basta ikaw ang kasama ko sa pagising at pagtulog. Ang sarap pakinggan. Ang daling paniwalaan. Noong mga panahong iyon, parang ang buong mundo ay nakapanig sa amin. Kami yung tipong kahit sa gitna ng mataong mall, parang kaming dalawa lang ang tao. May sarili kaming mundo. Sariling salita ng pagmamahal. Madalas kaming mag-road trip ng walang destinasyon. Basta puno ang tangke ng sasakyan at playlist namin na tumutugtog. Masaya na kami. Isang beses, inabutan kami ng baha sa gitna ng daan. Imbes na mainis, itinigil niya ang sasakyan. Binuksan na ng radyo at niyaya akong sumayaw sa gitna ng ulan. Kahit bumagyo pa sa buhay natin, Julia, sasayaw lang tayo. Bulong niya sa akin habang basa kami ng ulan. Pero hindi lahat ng kwento ay nananatiling makulay. Habang tumatagal, ang mga pangako ay naging sana. Ang dating tawanan na palitan ng katahimikan. Ang dating mahabang usapan naging maikling sagot na lang sa text. Nagsimulang pumasok ang pride. Tuwing mag-aaway kami, wala nang gustong magpatalo. Pareho kami napagod sa paulit-ulit na cycles ng sumbatan at sagutan. Hanggang sa isang gabi. Ang huling gabi namin bilang magkasintahan, wala nang luha. Pagod na lang. Miguel, hindi ko na kaya. Ubus na ako. Sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa malayo at doon ko nakita ang sakit na katulad ng sa akin. Sige Julia, kung dyan ka sasaya, kung doon tayo makakahinga, bibitaw ako. 5 taon kaming walang balita sa isa't isa. 5 taon kong binuo ang sarili ko sa France. Akala ko, sapat na magandang lugar at ang lamig sa Paris para makalimutan ang init ng yakap niya. Akala ko, ang tagumpay ko sa Europa ay sapat na para tabunan ang pangalan niya hanggang sa nag-message siya. Pagkatapos ng 5 taon, isang simpleng kamusta na naging mitya ng panibagong sunog sa puso ko. Umuwi ako sa Pilipinas para sa isang business trip at doon sa isang hotel sa Eastwood, nagkita kaming muli. Hindi na siya ang Miguel na estudyante noon. Mas matikas siya ngayon. Mas mukhang matagumpay. Pero ang mga mata niya, nandoon pa rin ang pamilyar na lungkot na tanging ako lang ang nakakaalam. Alam ko, may asawa na siya. Alam ko, kasal na siya kay Isabella, ang anak ng may-ari ng kumpanya pinagtatrabahuhan niya. Isang makapangyarihang pamilya sa Makati. Pero noong sandaling magtagpo ang mga mata namin, parang nawala ang 5 taon. Parang nawala ang singsing sa daliri niya. You haven't changed, Julia, sabi niya, bago niya ako dinala sa isang mahigpit na yakap. At doon, sa loob ng silid na iyon, nakalimutan ko ang moralidad. Nakalimutan ko ang France. Nakalimutan ko ang sarili ko. Pinili naming maging makasarili. Sa bawat haplos niya, sa bawat halik na tila nagmamakaawa, naramdaman ko ulit ang dating kami. Kahit alam kong bukas pagising ko, ako lang ang mag-isa sa kama, habang siya ay babalik sa asawa niya. Kahit alam kong sa mata ng mundo, ako ay isang kerida.
Dahil sa sandaling iyon, ang mahalaga lang ay ang init ng balat niya sa akin. Ang bulong niyang, sana, hindi na lang tayo naghiwalay. Ngunit ang hindi ko alam, ang muling pagtatagpong ito ang magiging simula ng isang mas masakit na paalam. At ang kamusta ay may kalaki palang isang lihim na hindi ko inaasahan. May mga pag-ibig na parang kanta. Masarap pakinggan. Pero alam mo matatapos din. Ang kaso sa amin ni Miguel, ang melody ay unti-unti na nagiging tunog ng panganib. Ilang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Eastwood. Akala ko, isang beses lang. Akala ko, bugsula ng damdamin dahil sa pangungulila. Pero, ang isang gabi ay naging 2, naging 3, hanggang sa naging rutina namin na magkita ng palihim. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, tila binubura ni Miguel ang 5 taon na wala ako. Sa loob ng isang mamahaling hotel suite o sa loob ng sasakyan niya, doon lang kami malaya. Doon lang siya ang Miguel ko at hindi ang Miguel na asawa ng iba. Isang gabi, habang nakahilig ako sa dibdib niya, napansin ko ang isang malalim na buntong hininga. Hindi iyon buntong hininga ng sarap. Iyon ay buntong hininga ng isang taong pagod. Miguel, anong problema? Tanong ko habang pinaglalaroan ang buhok niya. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot at takot sa mga mata niya. Julia, kung alam mo lang kung gaano kahirap ang buhay ko simula na mawala ka. Panimula niya. Si Isabella, ang pamilya niya. Hawak nila ako sa leeg. Ang posisyon ko sa kumpanya, ang pangalan ko. Lahat yun ay dahil sa kanila. Isang maling galing. Galaw ko lang. Julia, kaya nilang sirain ang lahat. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Si Miguel ay parang isang ibon sa hawlang ginto. Si Isabella Elizalde, ang kanyang asawa, ay hindi lang basta asawa. Siya ang tagapagmana ng Elizalde Group of Companies. Isang babaeng sanay makuha ang lahat ng gusto niya. At si Miguel, ang kanyang prized possession. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Hindi ganoon kadali, Julia. Takot ako sa kanila. At takot din ako para sa'yo. Kapag nalaman ni Isabella na may tayo ulit, hindi siya magdadalawang isip na saktan ka gamit ang kapangyarihan nila. Bulong niya habang mas sinikpitan ng yakap sa akin. Sa kabila ng takot, mas nangingibabaw ang pag-ibig. O baka ang kamangmangan ko? Pumayag ako maging anino. Pumayag ako maging lihim na sandigan niya tuwing hindi niya kaya. Ang pressure ng asawa at ng kumpanya. Nagpatuloy ang aming ugnayan sa loob ng ilang buwan. Pero isang araw, bigla nagbago ang lahat. Nagpadala ako ng text sa kanya, pero walang reply. Tinawagan ko pero cannot be reached. Lumipas ang isang araw, 2, hanggang sa naging 1 linggo. Walang Miguel na nag-aabang sa labas ng bahay ko. Walang ingat ka mahal na message bago matulog. Ang Eastwood na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila isang ghost town para sa akin. Sinubukan kong alamin ang balita sa mga dati naming kakilala. Nalaman ko na lang na may malaking party pala mga Elizalde at si Miguel ay laging nasa tabi ni Isabella. Tila isang perpektong asawa. Pero bakit hindi siya nagpaparamdam sa akin? Nagsimula akong kabigahan. Dahil naninikip ang puso ko. Naisip ko, baka nahuli na kami? O baka nagsawa na siya? Ang sakit isipin na matapos ang lahat ng I love you at pangako, muli niya akong iiwan sa ere ng walang paliwanag. 2 buwan na ang lumipas mula nang huli kaming mag-usap. 2 buwang puyat, iyak at paghihintay. Nasa loob ako ng banyo ng bahay ko sa Eastwood nang maramdaman ko ang kakaibang hilo. Hindi ito ang unang pagkakataon sa linggong ito. Nasusuka ako sa amoy ng kape, ang paborito naming 2. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang maliit na puting stick. Naghintay ako ng ilang minuto na parang ilang taon. 2 guhit. Napaupo ako sa sahig. Buntis ako. Buntis ako sa lalaking hindi ko pag-aari. Buntis ako sa lalaking 2 buwan nang hindi nagpaparamdam at tila kinalimutan na ako dahil sa takot sa asawa niya makapangyarihan. Tumingin ako sa salamin. Ang Julia na matapang. Ang Julia na matagumpay sa France. Ngayon ay isang babaeng wasak at may dalang buhay na hindi alam kung saan lulugar. Miguel, nasaan ka? Paano na tayo? Paano na ang anak natin? Tanong ko sa hangin, pero tanging katahimikan lang ang sumagot. Doon ko napagtanto. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi ko pwedeng hayaan na malaman ni Isabella ang tungkol sa batang ito. Dahil kung si Miguel ay takot sa kanya,
Ako ay mas lalong dapat matakot. Kinuha ko ang aking passport. Sa gitna ng luha, nag-book ako ng ticket pabalik sa Europe. Hindi sa France, kundi sa isang lugar na walang makakakilala sa akin. Baon ng sekretong ito, tinalikuran ko ang Pilipinas at ang lalaking minahal ko ng higit sa buhay ko. Sabi nila, kapag isinara ang isang pinto, may magbubukas na bintana. Pero paano kung ang bintanang iyon ay hindi pala para sa pagtakas, kundi para sa isang bagong panimula na hindi ko kailanman inakala? Lumipad ako patungong Switzerland. Pinili ko ang isang tahimik na bayan sa paanan ng Alps, malayo sa ingay ng Paris, at lalong malayo sa gulo ng Maynila. Dito, wala nakakaalam kung sino si Julia. Wala nakakaalam na ang babaeng madalas makitang mag-isa sa parke ay nagdadala ng sekretong bunga na isang bawal na pag-ibig. Ang unang 3 buwan ko ay puro luha. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang cellphone ko. Umaasa na may isang sorry o nasaan ka. Wala kay Miguel, pero wala. Nanatiling tahimik ang screen. Ang lalaking nangako na sasayaw kami sa gitna ng ulan ay iniwan ako mag-isang nalulunod sa sarili kong mga luha. Sa gitna ng aking pangungulila, dumating si Gabriel. Siya ay isang senior architect sa firm na pinasukan ko sa Zurich. Isang Pilipino rin na matagal na doon naninirahan. Noong una, akala ko ay ordinaryong katrabaho lang siya. Pero isang hapon, habang nahihilo ako sa gitna ng isang meeting, siya ang unang sumalo sa akin. Julia, kailangan mo magpahinga. Hindi lang ikaw napapagod, pati ang baby mo. Mahinahong sabi niya habang inaabutan ako ng tubig. Nagulat ako. Paano mo nalaman? Ngumiti lang siya. Halata na sa'yo. At bilang kaibigan, narito lang ako. Hindi ako hinusgahan ni Gabriel. Hindi siya nagtanong kung nasaan ang ama ng bata. Sa halip, siya ang naging anino ko. Siya ang sumasama sa akin sa bawat check-up. Siya ang nagluluto ng pagkain Pinoy kapag naglilihi ako. Pakiramdam ko, ipinadala siya ng langit para hindi ako tuluyang gumuho. Alam kong may pagtingin si Gabriel sa akin. Ramdam ko sa bawat titig niya. Sa bawat pag-aalaga na higit pa sa isang kaibigan. Pero ang puso ko, nakalak pa rin. Nakakulong pa rin sa mga alaala ni Miguel. Dumating ang takdang araw. 9 na buwan ng pagtitiis. 9 na buwan ng pagtatago. Habang nasa loob ako ng delivery room, ang tanging pangalan binabanggit ko sa bawat ire ay si Miguel. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang murahin. Pero higit sa lahat, gusto ko siyang makita. Pero ang kamay na humahawak sa akin ay kamay ni Gabriel. Kaya mo yan, Julia. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Pulong ni Gabriel habang pinupunasan ng pawis ko. At doon, sa gitna ng sakit at sigaw, isang himala ang nangyari. It's a boy, sabi ng doktor. Hingal na hingal ako. Handa na magpahinga. Nang biglang sumigaw muli ang nurse. Wait, there's another one. Pulse is strong. Push, Julia, push. Hindi ko akalain. Sa lahat ng ultrasound ko, lagi nakatago ang isa. Isang malakas na iyak pa ang pumuno sa silid. Kambal. Nang ilapag sila sa dibdib ko, huminto ang mundo. 2 batang lalaki. At habang tinititigan ko ang kanilang maliliit na mukha, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Ang ilong, ang hugis ng labi, pati ang kurba ng mga kilay. Sila ay carbon copy ni Miguel. Walang dudang sila ay mga anak ni Miguel. Ang mga mukhang iyon ang magsisilbing buhay na paalala ng lalaking hindi ako pinili. Ilang araw matapos ako makalabas ng ospital, kinausap ako ni Gabriel sa loob ng nursery. Pinagmamasta namin ang kambal na mahimbing na natutulog. Julia, alam kong hindi ako ang ama. At alam kong mahal mo pa rin siya. Panimula niya. Seryoso ang boses. Pero ayaw ko lumaki ang mga batang ito na walang kinikilalang ama. Ayaw kong ituring silang sekreto lang. Hayaan mong akuin ko sila. Hayaan mong ibigay ko ang pangalan ko sa kanila. Napaiyak ako. Bakit, Gabriel? Bakit gagawin mo to? Napakalaking responsibilidad nito. Humarap siya sa akin at tinawakan ng mga kamay ko. Dahil mahal kita, Julia. At ang mga batang ito, itinuturing ko na silang akin simula pa noong nasa sinapupunan mo sila. Hindi ko kailangan maging kadugo para maging ama. Hayaan mo akong protektahan kayo. Dahil sa takot ko na mahanap kami ng pamilya ni Isabella at sa matinding pangangailangan ng suporta, tumango ako. Ipinanganak ang kambal sa ilalim ng pangalang Mateo at Lucas. At sa mga papel, ang nakatalang ama ay si Gabriel. Lumipas ang mga taon sa Switzerland. Naging matagumpay ako sa trabaho.
Naging huwarang ama si Gabriel at lumaking napakagwapo ng kambal. Ang saya ay tila sapat na. Sabi nila, ang mundo ay maliit, pero sa lawak ng sakit na nararamdaman ko, akala ko ay sapat na ang dagat at bundok na namamagitan sa amin para hindi na muli magkrus ang aming mga landas. Mali pala ako. 5 taon ang lumipas. 5 taon na ang kambal na sina Mateo at Lucas. Ang Switzerland ay naging tahanan namin. At si Gabriel ay naging sandigan na hindi ako kailanman binitawan para sa kambal. Si Daddy Gabriel, ang bayani nila. Ngunit dumating ang imbitasyon na hindi ko matanggihan. Isang International Journalism Summit sa Maynila. Isang malaking karangalan. Noong una, ayaw kong bumalik. Takot ako. Pero sabi ni Gabriel, Julia, hindi mo pwedeng takbuhan ng Pilipinas habang buhay. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Kaya heto ako. Naglalakad sa isang sikat na mall sa Taguig, kasama ang kambal at si Gabriel. Ang kambal ay suot ang kanilang mga terno. Nagagandahang mga bata na agaw pansin dahil sa kanilang tangos ng ilong at malalim na mga mata. Mga matang hindi ko makakalimutan. Habang kumakain kami ng ice cream, biglang tumakbo si Mateo patungo sa isang toy store. Mateo, huwag ka tumakbo! Sigaw ko habang hinahabol siya. Paglikiw ko sa kanto ng tindahan, nabangga si Mateo sa isang lalaking kakalabas lang. Natapon ang ice cream sa sapatos ng lalaki. I'm sorry sir, my son is just excited. Hinging paumanhin ko habang hindi tumitingin sa mukha ng lalaki. Abala sa pagpunas sa damit ni Mateo. It's okay kid, don't worry about it. Sagot ng isang pamilyar na boses. Isang boses na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Isang boses na naging panaginip ko sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan akong tumingala. At doon, nanigas ang buong katawan ko. Si Miguel. Mas matanda ang itsura niya ngayon. May kaunting guhit na sa noo. Pero ang presensya niya ay nandoon pa rin. Nakatingin siya sa akin na may naninisik na gulat. Pero ang tingin niya ay agad na lumipat sa batang hawak ko, kay Mateo. Pagkatapos ay kay Lucas na kakarating lang kasama si Gabriel. Tumingin si Miguel kay Mateo. Pagkatapos ay kay Lucas. Ang pagkakahibig ay hindi maikakaila. Parang tumingin si Miguel sa salamin ng kanyang sariling kabataan. Julia? Pulong niya. Halos di lumalabas ang boses. Julia, ikaw ba yan? At sino sila? Bago pa ako makapagsalita, lumapit si Gabriel at inakbayan ako. Inabot niya ang kamay kay Miguel. Hi, I'm Gabriel, Julia's husband. Pakilala ni Gabriel na may autoridad. And these are our sons, Mateo and Lucas. Come on boys, say hi to the gentleman. Hi po, sabay na bati ng kambal. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Miguel. Nakita ko ang sakit na gumuhit sa mukha niya na tila tinusok ng libu-libong karayom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kambal. Husband? Ulit ni Miguel. Tila hindi makapaniwala ang narinig. Kasal na kayo? Yes. Maikli kong sagot. Pilit na pinapatatag ang boses. Bumalik na kami para sa isang convention. Mauna na kami. Marami pa kaming gagawin. Tinalikuran ko siya. Pero bago ako makalayo, narinig ko ang sigaw niya. Puno ng pagsisisi. Julia, naghanap ako. 5 taon kitang hinanap. Pero huli na ba talaga? Hindi ako lumingon. Naglakad ako palayo habang ang luha ay pilit kong pinipigilan. Nang gabing iyon sa hotel, hindi ako makatulog hanggang sa makatanggap ako ng isang email. Julia, please, kahit 10 minuto lang. Magpaliwanag lang ako, nandito ako sa lobby. Bumaba ako. Nakita ko si Miguel, mag-isa. May hawak na baso ng alak sa bar ng hotel. Doon ibinuhos niya ang lahat. Noong nawala ako, Julia, nalaman ni Isabella ang tungkol sa atin. Binantaan niya ang buhay mo. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ako lumayo sa'yo, wawakasan niya ang buong pamilya mo sa probinsya. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Kinulong niya ako, Julia. Literal na kinulong sa loob ng bahay namin sa loob ng ilang buwan. Tumulo ang luha niya. At alam mo ba ang pinakamasakit? Simula noon, hindi kami nagkaroon ng anak. Pinilit namin lahat pero nalaman namin na may sakit siya at hindi na talaga siya pwede magdala ng anak. Wala kaming pag-asa. At nang makita ko ang kambal kanina, Julia, alam ko, nararamdaman ko. Sila ay mga anak ko, di ba? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Miguel, huli na. May kinikilala na silang ama at si Gabriel. Siya ang lalaki na natili noong ikaw ay wala. Siya ang humawak sa kamay ko noong nanganak ako habang ikaw ay nagtatago sa asawa mo.
Tumayo ako at iniwan siya mag-isa sa dilim. Sabi nila, ang pag-ibig ay sapat na para itama ang lahat ng mali. Pero sa totoong buhay, may mga pagkakamali na kahit gaano mo pagsisihan, hindi na kayang hilumi ng isang patawad. Matapos ang engkwentro sa Maynila, mabilis kaming bumalik sa Switzerland. Akala ko, doon ay magiging tahimik na muli ang lahat. Pero hindi pala ganoon kadaling takasan ang multo na nakaraan. Lalo na kung ang multong iyon ay may dalang determinasyong bawiin ang lahat na nawala sa kanya. Isang buwan matapos kaming makauwi, nagulat ako na makita ang isang pamilya na figura sa labas ng aming opisina sa Zurich. Nakatayo sa gitna ng bumabagsak na niyebe. Walang makapal na jacket, nanginginig pero matigas pa rin. Si Miguel. Julia, tawag niya na makita ako. Iniwan ko ang lahat, ang kumpanya, ang yaman ng mga Elizalde si Isabella. Nakipagdiborsyo na ako. Wala na akong pakailan kung maghirap ako basta mahanap ko lang kayo. Dinala ko siya sa isang malapit na cafe para makapag-usap ng maayos. Doon, ipinakita niya sa akin ang mga dokumento. Winakasan na niya ang ugnayan sa makapangyarihang pamilya ng kanyang asawa. Pinili niyang maging walang-wala para lang magkaroon ng pagkakataong maging meron sa buhay namin. Julia, alam ko ang totoo, yung kambal. Sila ang dugo at laman ko. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Lumuluhang sabi niya, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo maging ama ako sa kanila. Habang nagsasalita si Miguel, dumating si Gabriel para sunduin ako. Hawak-hawak niya sa magkabilang kamay ang kambal na sina Mateo at Lucas. Huminto ang mundo na magtagpo ang tingin ni Miguel at ng dalawang bata. Ang mga anak na pinapangarap niyang tawagin siyang papa ay tumatakbo sa bisig ng ibang lalaki. Kinausap ko si Miguel sa labas, malayo sa pandinig ng mga bata. Miguel, nakikita mo ba yon? Turo ko sa kambal na masayang naglalaro ng snow kasama si Gabriel. Noong wala ka, noong iniwan mo ako sa gitna ng takot at pagkalito, si Gabriel ang naging pundasyon ng buhay namin. Hindi niya lang ako tinanggap. Inako niya ang mga anak mo bilang sarili niyang dugo. Binigyan niya sila ng pangalan, ng tahanan, at ng pagmamahal na hindi kailanman nag-aalinlangan. Humikbi si Miguel. Pero Julia, mahal kita. Sila ang mga anak ko. Mahal mo kami, oo. Pero ang pag-ibig, Miguel, hindi lang ito tungkol sa nararamdaman. Tungkol ito sa pananatili. Tungkol ito sa pagpili sa amin araw-araw kahit mahirap, kahit nakakatakot. Mahinahon kong sagot. Patawad, Miguel. Pero kasal na ako kay Gabriel. At higit sa lahat, ang kambal, masaya sila. Hindi ko kayang sirain ang mundong kinigits na nila para lang sa isang nakaraang matagal na nating tinapos. Naupo si Miguel sa bench. Tila nawalan ng lakas. Naintindihan niya rin sa wakas. Ang dating tayo ay isa na lang magandang alaala na nakasara na sa loob ng isang luma at debuhing libro. Hindi na ito pwedeng buksan muli dahil may bago na akong sinusulat na kwento. Maaari ko ba silang mayakap? Pakiusap niya. Tumango ako. Lumapit si Miguel sa kambal. Hindi niya sinabi ang katotohanan. Nagpakilala lang siya bilang isang tito na kaibigan ng kanilang nanay. Niyakap niya sina Mateo at Lucas ng matagal. Tila ba ninanam naman bawat segundo ng init ng kanilang maliliit na katawan. Ang kaisa-isang pagkakataon na mararamdaman niya ang bunga ng kanyang pag-ibig. Bago siya umalis, lumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Salamat, Julia. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Kahit hindi ako ang ama sa papel, masaya na ako malaman na sila ay ligtas at minamahal. Hahanapin ko ang sarili ko. At marahil balang araw, matututunan ko ring patawarin ang sarili ko. Pinanood ko ang paglayo ni Miguel hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang siya sa gitna ng puting niebe. Damdam ko ang kirot, pero kasabay nito ay isang malalim na ginhawa. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Gabriel sa isang balikat. Okay ka lang ba? Tanong niya na may pag-aalala. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting puno ng katiyakan. Oo, okay na ako. Umuwi na tayo. Naglakad kaming apat pa uwi. Ang kampal ay nagtatatawanan sa unahan, habang kami ni Gabriel ay magkahawak kamay sa likuran. Sa huli, hindi man kami nagkatuluyan ni Miguel. Nahanap ko naman ang tunay na kahulugan ng huli. Hindi yung taong unang nangarap sa'yo, kundi yung taong nanatili para tuparin ang mga pangarap na kasama ka. Ang aming kwento ay hindi natapos sa paraang inaasahan ng marami, pero natapos ito sa paraang nararapat.
Dahil minsan, ang pinakamalaking patunay ng pag-ibig ay ang pagpili sa katahimikan kaysa sa gulo ng nakaraan.